Hallelujah, 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 Hallelujah. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, at sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak. Gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala lang ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ating ebanghelyo, maganda mapansin, na ito yung para mga huling mga salita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hinambing sa atin ng ebanghelyo, pagkaalis ni Judas sa huling hapunan, ito na yung sinasabi ni Jesus. This was the last discourse of Jesus with his disciples. Kaya ang sinasabi niya ay isang bilin. At ano yung bilin niya? Bago siya magpakasakit at mamatay sa krus, ito yung huling bilin niya. At ang bilin niya sa kanyang mga alagad at ang huling turo niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At paganda mapansin sa pananalita ni Jesus, merong standard na ibinibigay si Jesus. Meron parang kokopyahin at imo-model kung paano magmahal. Pwede kasing yung pagmamahal natin, mahal natin yung isang tao pag meron tayong nakukuha. Mahal natin pag nabibigay yung gusto natin. Mahal natin yung isang tao malapit sa atin kung lagi kang pinapautang. Tapos nakakalimutan mo naman. Pero, ano yung sinabi ni Jesus? Mahalin mo, magmahalan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At magandang balikan, paano nagmahal si Jesus? Paano ba ipinakita sa atin ni Jesus ang pagmamahal niya? Ibinuhos ang sarili, ibinigay ang sarili. Buong buo. Kaya nga, di ba, sabi ni Jesus there is no greater love than this, than to lay down your life for your friends.
Jesus showed us the way of love and the example of loving by laying down Himself for us. Pag-aalay ng sarili, pag-aalay ng buhay. At kahit minsan yung pag-aalay, hindi madali. Minsan may kalakip na mga hirap at sakit ang tao nag-aalay. Di ba ganun naman? Kapag naglilingkod ka, minsan kailangan mong magpakababa. At para sa ibang tao, hindi madali yung pagpapakababa na yun. Hindi pa naglilingkod ka, yumayakap ka ng mga sakripisyo. At minsan yung pagyakap ng sakripisyo na yun ay minsan may kasamang discomfort para sa atin. May kasamang medyo maninibago ka. May kasamang konting hirap. Hindi ba sa isang tao na dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya, dahil sa kanyang nais maglingkod sa kanyang pamilya, at gusto bigyan ng magandang buhay, nagpapakahirap siya at nagsasakripisyo siya sa pagtatrabaho. Minsan yung iba'y nagtipid na tipid para lang may pambayad sa pang-araw-araw na gastusin sa pamilya. These are little sacrifices, discomforts. Hindi madali. May kasamang hirap. Pero pag nag-aalay ng buo, may kabuluhan para sa Kanya. May kabuluhan yung pagsisikap. May kabuluhan ang mga sakripisyo. May kabuluhan ang mga pag-aalay ng sarili dahil nagmamahal. Kaya maganda sana sa atin bilang mga Kristiyano, huwag ka matakot pagmahal tulad ni Jesus. Baka iniisip mo, ayoko na magmahal kasi baka mahirapan lang ako, baka masaktan lang ako. Pero kung titignan natin ang larawan ng poong Nazareno, hindi ba ang kanyang pagyakap at pagpasan sa krus ay tanda din ng pagmamahal niya para sa atin? Hindi ba ang pagyakap niya sa krus at daan niya patungo sa krus ay tanda ng kanyang pag-aalay ng sariling buhay niya para tayo ay magkaroon ng buhay? Hindi ba yan ang pag-ibig ng Diyos? Kaya kung bilang isang deboto, huwag kang matakot pagmahal tulad ni Jesus. Dahil kung si Jesus ang sinusundan natin, si Jesus ang tinutularan natin, sinusundan at tinutularan din natin ang halimbawa niya ng pagmamahal. Jesus showed us the way. Jesus showed us the example of loving. At sana alam natin hindi madali magmahal tulad ni Jesus. Pero kahit makadikit-dikit man lang ng konti, kung paano ipinakita sa atin ni Jesus ang pagmamahal na ito, sana'y makalapit-lapit man lamang tayo. Si Jesus ang modelo. Si Jesus ang sinusundan. At pag ganun ang ginagawa natin, nagsisikap tayo bilang mga Kristiyano na magmahal katulad ni Jesus, may iniiwan tayong tanda para sa lahat. Ano sabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin? Kung mag-iibigan kayo, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kaya ang tanda natin bilang Kristiyano at ang identity natin ay nakikita kung nagmamahalan tayo bilang mga Kristiyano katulad ng pagmamahal ni Jesus. Kaya di ba kung titignan natin, ang isang Kristiyano lumalago sa pananampalataya niya
No, ano ginagawa na niya? Tinatalikuran na niya yung mga pangit na gawain. Tinatalikuran niya na yung mga gawain na hindi nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa niya. Pag lumalago na sa pananampalataya, dahil nagmamahal tulad ni Jesus, lumalago sa pagiging tapat sa kanyang asawa. Lumalago sa pagmamalasakit sa kanyang mga anak at sa kapwa niya. Hindi na nanchichismis yan. Hindi na sinusubukan na niya na ang panghuhusga ay medyo bawas-bawasan na ng konti. Dahil alam niya kung nanguhusga siya, hindi siya nagmamahal katulad ni Jesus. Hindi na sarili ang iniisip niyan. Bakit? Kasi love is not self-centered. Love leads us towards service and caring for others. Kaya, sa paglago natin sa pananampalataya at sa ating debosyon, ang paalala sa atin ni Jesus at imbitasyon. At maganda tignan, no? Ito ang bilin at habilin sa atin ni Jesus na magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin. At kung ganito yung gagawin natin, lumalago tayo sa pananampalataya natin. Kasi sabi ni Jesus, if you want to grow in faith, follow my commandments. If you want to grow in your in your faith, kung tunay ka naniniwala at nananampalataya sa akin, susundin mo ang mga aral at utos ko. Kaya, ang paglago natin sa pagmamahal ay tanda din ng pagmamahal at pananampalataya natin kay Jesus. Hindi lang ako at ang Diyos, kundi sa pagmamahal ko sa Diyos, pinapakita ko din ito sa pagmamahal at pagmamalasakit ko sa kapwa ko. Dahil sinusundan ko si Jesus. Si Jesus na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa atin, mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo. Gayon din mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang tanda natin bilang Kristiyano ay pag-ibig dahil naramdaman natin ito unang-una mula kay Jesus. Amen.